Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mami Mikay Grace. Sinare niya dito ang pahayag ni Pangulong Duterte nung panahon niya at may nagkakagulo, nanganganib ang buhay ng mga OFWs sa Middle East. At saka ngayon, itong Pangulo nating Marcos Jr., ano ang kanyang pahayag itong naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Sabi ng dating Pangulong Tatay Digong, magnakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. Wow! Ang Pangulo ngayon, ang problema, walang lumilipad na eroplano, magtago na lang muna kayo. Ang laking kaibahan, di ba? Problema kagad ang nakita nitong Pangulo. Itong dating Pangulo, tatay natin Digong, gagawin ang lahat. Biro mo yan, magnakaw ako ng eroplano. That's political will. Hindi naman literal na magnakaw, kundi gagawa ng paraan. Kami sa military. After my retirement, 2015, Pag-upo ng Tatay Digong, nag-announce siya ng increase ng sweldo ng pulis at sundalo. 100%. So kaming retired, kasama rin kami. Kaya lang problema, pundo. Saan kukuha ng pundo? Yung mga previous administration, kawawa ang mga retired. Kahit kasama sanang may increase yan, dahil walang pundo, wala talaga. Kay Tatay Digong, anong sabi niya? Nasa batas yan. Sundin ang batas. Maghanap ng pundo. Ganun lang. Anong kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya ang daming mga retirees ngayon nagmamahal kay Tatay Digong. Kasi nga, sinabi lang niya, maghanap ng paraan. Nasa batas. Naghanap ng paraan. Ayun. Napasama kami kaagad sa increase sa sweldo. Ganun po ang political will ng ating Tatay Digong. Magnakaw ng eroplano. Mapauwi lang niya ang mga OFWs ngayon. Good. Wala. Problema, nakakatakot. Sabi niya, baka mamaya mapagkamalan tayong enemy target. Kaya magtago lang muna kayo. Napakahina talaga itong Pangulong ito. Ito. Sabi ni Mami Mikay Grace, isa lang pinagpapasalamat ko. Buti hindi ka naging presidente nung pandemic, BBM. Malamang ubos lahat ng Pilipino sa iyo. Si former President Duterte kasi ay nakamonitor sa mga nangyari sa Middle East. Kapag may banta sa giyera, agad niyang naagapan ang sitwasyon upang hindi maipit ang mga OFW. Bago pa man lumalang tensyon, napauwi na niya ang mga kababayan natin. Yan, visionary si Tatay Digong. Napo-foresight niya, inuunahan niya yung pangyayari, gumagalaw na. Itong presidente natin ngayon, reactionary. Hintayin niya munang mangyari yung problema, nandyan na yung problema, saka lang siya gagawa ng aksyon. Ang laking kaibahan na. Ngayon, sasabihin ng iba na sarado ang airport. Pero tanong lang, bakit nagawa ito dati ng nakarang administrasyon kung kaya naman noon? Ipinapakita lang nito na ang maagang monitoring at mabilis na aksyon ay mahalaga sa seguridad ng ating mga OFWs. Hindi dapat maging hadlang ang logistics o protocol para sa kaligtasan ng kababayan natin. Ngayon, may mga lumalabas na pictures o mga posts ng mainstream media. Mga na-repatriate
galing sa Middle East dumating na. Mga comments nakalagay doon, kilala ko pa yung isa. Huwag kayong maniwala. Mga ano lang yan. Hindi talaga repatriation yan. Yung parang, anong tawag doon? Connecting flights lang. Niloloko nila ang taong bayan para lang maipakita na nakapauwi sila ng Pilipino. Ganun ang style nitong administrasyon nito. Ang galing mambola. Bula-bulatik talaga. Sabi. Kaya habang may mga nagsasabi ng problema, makikita natin ang tamang coordination at proactive na approach ay epektibo sa pagprotekta sa ating mga manggagawa sa abroad. Dito lumalabas ang kahalagaan ng maayos na pamumuno sa krisis. Tawag dyan, stability under pressure. Yan po ang ating Tatay Digong. May, Marawi seeds ng panahon niya. May pandemic. Nakaya niya. Ito ngayon. Bagyo pa lang eh. Kailan yung bagyo sa Bicol? 2024. Anong gagawin natin? Wala tayong magagawa. Hintayin na lang natin na darating yung bagyo and magdasal tayo na sana walang masamang mangyari. Ay, grabe. Bakit ba tayo nabudol? Ang daming nag-react ko. Tingnan na. 198,000 nag-react. 155 tumatawa. 25 lang ang nag-like sa sinasabi ng ano. So, magdasal na lang tayo na makasurvive tayo itong mga remaining 2 years ng administrasyong ito. Anyway, pag upo ng ating BP Inday Sara, diyan tayo makakaasa ng strong leadership like father, like daughter. Kanina may nabasa akong post. Pag nakaupo na ako, uubusin ko kayo. Kayong mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan, kagaya ng ginawa ng tatay ko sa inyo. Galingan nyo lang, sabi niya. So, papalipad siya at bukas, papuntang US. Anong purpose niya? Para daw magsalita doon at hilingin na itigil na daw ang giyera sa Middle East. Sana nga may magagawa siya. Sana nga pakikinggan siya ng US, Israel at saka Iran. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si tatay. Kung sa naghatag ayan sa aning sin. O si tatay. So mo ni ang balay ni tatay nga kawayan lang. So makita gid nimo nga Salamat gyud sa natagaan gyud siya giyero among tagaan. nga nailisdan among atop. So si tatay mo ni ang kahimtang. Uy kayo kay kawayan lang tanan. Salamat mi nga kuan nataga. So mo ni ang ilang abuhan. So mo ni lang kahimtang. So mupod ni ang diri sa ilang sala. So makita nimo nga ilang kahimtang. Galingan nga. So kawayan lang jud. So looy jud kay silang tatay kay kawayan lang. So mo na ilang sulod o sala. So na si nanay. So nanay unsay imong masulti nga natagaan mo giyero? Ay, salamat gid sa Ginoo. Labaw sa naghatag kay siya ang taytayan sa among kaayuhan nga mabalhin gid ang among payag. Oo, so makapuli na gid mo og atop nay. Makapuli na mi. So pila na ni katuig nay? 5 na. So 5 na katuig busa na inani na siya. So ang atop kawayan so dingding pod kawayan. So namoy anak nay. Na nangaminyo na So duha. nangaminyo na. So nangaminyo na ang inyong anak nay. Pila imong edad? Sa 71. O si tatay? 52. Okay. So si nanay. So sila. So ang ilang balay mo lang ni. So ang ilang mga anak nangaminyo na.
So unsa inyong panginabuhian tay ug nay? Mag-umara. So mag-uuma lang mo. Oh. Tungod sa among kalisod, kalisod, dili gid bi makag-atop og sin. O so Kawayan ra gyud o among sige atop. tay, salamat pod. Salamat Salamat gyud gyud sa sa Ginoo Ginoo. og sa naghatag. Okay, sige salamat po.